po natin tinututulan ni Senator Amy Marcos ang Chacha via People's Initiative for the wrong reasons. Ayaw niya sa People's Initiative kasi bumabangga ito sa redemption arc ng mga Marcos. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka dyan with evidence. Nako, grabe ang banat ni Baste Duterte laban kay Senator Amy Marcos. Nako, pagkaintindi ko dito no na miscommunication lang talaga. Baka may nagbigay ng impormasyon kay Baste Duterte tapos na misinterpret yung pagsabi or kulang-kulang. So kailangan talaga maging okay ang dalawang grupo nito. Kasi si Amy Marcos is close to the Duterte, sabi ng iba mga netizen. Naku, yan si Amy na yan. Magaling yan. Magaling mangloko. Ano mangloko? Naging totoo lang si Amy Marcos sa kanyang damdamin at kung ano ang gusto niyang mangyari sa bansa natin. O, sabi kasi ni Sebastian Duterte, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginamit mo muna sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawa dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinasabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit anang imo mga jamming. Gipalampas na ti ka kausap pero banha gihapon kay ka. Iba talaga ang Bisaya, no? Iba ang Bisaya magbigay ng kailang opinyon, magbigay ng kailang saloobin. Tumbok kay tumbok, walang paliko-liko. In fairness naman, nag-reply agad si Senator Amy Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos, nagkausap na kami, okay na. So it means, miscommunication lang talaga. Baka mali-mali ang nakarating kay Baste Duterte, kaya kailangan linawin ni Senator Amy Marcos. Nako, hindi na ako basta-basta magkukwento. At sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan ang mga sinasabi. Parang may gustong mag-away kami, buti at nakapag-usap na kami at hindi ko na ikukwento. Knowing Senator Amy Marcos is a very vocal, very transparent sa kanyang mga nararamdaman. Gusto niyang i-share lahat sa publiko kung ano na ang nangyayari ngayon. Lalo na that time, it's very trending yung pagsabi ni Baste na resign. At nandoon si Senator Amy Marcos. So normally, ang mga tao talaga magtatanong kung okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Nag-sorry ba ang mga Duterte sa'yo? So normally, gusto din malaman ng mga tao kung ano ang nararamdaman niya. And without thinking na mali ang ganang ginawa, so nag-share siya na humingi ng tawad si Basti sa kanya, baka na-misinterpret lang talaga. So yun mga kabibig. Sabi kasi ng ilang netizen, ang daldal mo kasi. Panay ka pa-media. May mga bagay na dapat sinasarili mo na lang dahil alam mong prone to misinterpretation. Walang gustong mag-away kayo. Ikaw lang naman ang gamit ng gamit sa mga Duterte. Yan ang reaksyon ng mga ilang netizen. Baka sa sobrang ano lang ni Senator Amy Marcos ba na very happy siya kasi parang nasa in-between siya between Marcos and Duterte. At ramdam naman natin na parang initsapwera na siya ng kanyang pamilyang mga Marcos. Diba? So, si Senator Amy Marcos nakahanap ng bagong pamilya sa mga Duterte. Akala niya, pwede siyang magsalita, pwede siyang mag-share sa mga nangyayari that time. Hindi pala pwedeng ganun. So, Senator Amy Marcos learned her lesson. Pwede lang naman. Open-minded naman si Senator Amy Marcos. So, huwag na nating bigyan ng ibang kulay. Na ito si Senator Amy, isang babaeng, ang tawag dito, nagbalat kayo, baka mabudol tayo, baka ito si Senator Amy, palabas lang kayo mga pinapakita para sa mga Duterte, kasi para siyang ahas, ganun ba? Huwag nang ganun. Masyadong nagpapalala sa sitwasyon. Diba? So ito na, nag-react ang Makabayan Black tungkol sa People's Initiative. Iba din ang reaksyon ng Makabayan Black. Starring Raul Manuel, sina Brosas, at sina Franz Castro. Natural, iba ang kailang interpretasyon. Sabi ng tatlong ito, ginawa ito na Marcos at Amy para daw forever or di kaya ma-extend ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Senator Amy nga ang lumalaban para malaman kung sino talaga ang nagpasiuna, sino ang
ang mastermind ng People's Initiative. Tapos sinasabi ng tatlong ito na, ay nako, drama lang yan. O panoorin ninyo ang video ha. At kayo nang bahalang mag-interpret sa mga sinasabi ng tatlong beautiful people, handsome people. Watch this video mga kabibig. Yes, sa bahagi naman po ng mga kabataan na kasi narinig natin na ayaw ni Senator Amy Marcos sa Chacha through People's Initiative kasi daw sinisira nito ang pangalan ng mga Marcos. Sa pagtingin po natin, tinututulan ni Senator Amy Marcos ang Chacha via People's Initiative for the wrong reasons. Ayaw niya sa People's Initiative kasi bumabangga ito sa redemption arc ng mga Marcos. Hindi pa rin kinakalimutan ng kabataan na sadyang binabaon ng magkapatid na Marcos ang madugong kasaysayan ng pamilya nila. Binago din dati ng kanilang ama ang konstitusyon para maging diktador siya. Dinadamay pa nila ang masang Pilipino sa away nila sa mga Duterte para sa kapangyarihan. Patuloy ang pagtutol ng kabataan sa mapanlinlang na People's Initiative, pati sa pakanang Chacha na galing mismo sa Malacanang at sa mga nagahari-hariang dinastiyang politikal. Kung tunay ngang may demokrasya, dapat taong bayan ang mapagpasya. Oh, so napanood nyo na. So, ano ang yung reaction? Well, dito natin makikita ba, iba't ibang tao, iba't ibang interpretasyon. Depende na kung ano ang nasa loob mo. Kung galit ka sa mga Marcos, of course, madadamay mo si Senator Amy Marcos, sabihin mo na magkasangga yung dalawa, parang pain lang si Senator Amy Marcos para malaman kung ano mga ginagawa ng mga Duterte. Yung mga ganung mga interpretasyon ba, ay nako, planado yan ni Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, para magkaisa sila, para ma-extend ang kailang mga termino. Yung mga ganun-ganun mga isip-isip ba na we don't know what really exact the story behind the People's Initiative. Basta ang alam natin na hindi maganda. Okay ang mga tao sa charter change, pero yung atake nilang ginawa, na babayaran yung tao, may mga incentives, may mga bayaran nangyari, hindi yun maganda. Well, in fact, hindi yun nakita ng mga mastermind tungkol sa People's Initiative. Akala kasi nila, pag bigyan ng pera ang tao, itatahimik na. Akala kasi nila, election ngayon. Once they receive money ang mga tao, okay na. Pero yung mga social media is very ano na ngayon eh. Alam mo na mga tao ngayon, konting kimbot, basta mga konting mga ano dyan, video, picture, yan, trending talaga. So, hindi talaga wais ang taong nasa likod ng People's Initiative signature campaign. Diba? So, mga kabibig, yan lang po ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sabihin niyo, ay nako, si kabibig, VP Sara yan. Oh, of course naman, VP Sara talaga ako. Nakikita ko kasi ang kanyang mga ginagawa. Ay naku kabibig, hindi na yan BBM. BBM pa rin ako. Pero pag may medyo simplang si Pangulong Bongbong Marcos, natural, bilang isang concerned citizen at bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, I need to give my opinion. Then hindi naman puro na lang, yes tayo. Ano tayo kontrolado? Parang robot? Hindi ganon. Pag may something wrong kay VP Sara Duterte, natural magre-react din ako, diba? Tao lang tayo, magkakamali. At kailangan natin bigyan din ng ating kauling ng own opinion kung ano mga nangyari sa gobyerno natin. O, hindi lang po tayo, yes. Ano ba? So, yun lang po mga kabibigaring. Let us libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!